Magandang araw sa inyong lahat. So, ngayon gumawa lang ako ng mini project. So, ito yung aking mini project. Gawa ito sa buto ng baka or cattle bone. Yan, oh. Ginawa ko, pinutol ko siya ng maliliit, kininis ko ng konti, tapos binutasan ko siya, na ang purpose ko para gawin siyang tie string bead ng classical guitar. Para yung string ng classical guitar hindi mo na ikakapit dun sa saddle niya. So, eto kagagawa ko lang and I don't know kung effective to or what. Pero I have here, subukan natin. Meron ako ditong tawag dito, string, ng gitara for classical guitar, and this is specifically ito ay yung string number 6, or ito yung pinaka matabang string ng gitara. Ito yung bass string number 6. So ang principle dito na naiisip ko, papasok ko to dito, yan, ganyan, okay, and then ito, para mag-lock siya, bubuhol ko to. So bubuhol ko siya, simple lang na buhol. Okay, isang buhol lang, subukan natin, and tighten ko siya para magkaroon siya ng buhol. Ayan, nakikita nyo. Ayun, ayun, teka, hindi nakafocus eh. Yan. Tapos pag nilagay mo siya dito ngayon, binata ko to, ganun ang mangyayari dyan. Ayan, kita nyo, ayun, so mag-hold na siya. So kahit nabatakin ko siya ng batakin, naka-hold siya. Tapos ito, puputulin ko na lang to, itong sobrang string na to, puputulin ko siya. So papasok ko to itong string na to dun sa butas ng saddle ng gitara, at yun na, later on testingin ko at ipopost ko rin dito yung i-upload ko, yung video. Pero sa ngayon, ito muna. Yan, so mukhang okay naman, pag binabata ko siya, ayun, kita nyo yung tension, ayun, nabata ko, ayun, lalo siyang humigpit, gumanda, ayun, batakin ko pa, ha. So ang tanong dito, will it be strong enough para yung tension ng string ma-hold niya at na hindi ito madudurog? Kasi yung mga nabibili na mumurahin na plastic na ganito, meron ako sample ito, pakita ko sa inyo. Ito, plastic ito eh. Pag nilagay yung string dito, pero ito, marami siyang butas, 3 actually yung butas niyan. Iba naman yung locking mechanism nito. So ito simple lang to kasi isang butas lang, tapos bubuhol ko lang to. Ito ang nagiging problema kasi dito sa taas ng tension ng string, lalo na sa mga B strings, dahil matigas ang B string nabibiyak to later on. So naisip ko, bakit kaya hindi ako ako na lang gumawa, dahil wala akong mabili dito sa Pilipinas na maganda walang maayos So niisip ko, boto, kasi matigas ang buto. So testing lang, experimentation lang. Ito, so may babatakin ko siya, mas mabatak na batak. Mukhang okay siya, pero ang ultimate test dito, once na ikabit ko na talaga ito sa isa kong classical guitar, so mukhang okay siya. Ngayon, subukan naman natin sa treble string. Meron ako dito sa lumang treble string. Ito yung number 1, ito yung pinakamanipis na string ng gitara. So ganun din ang principle. Papasok ko to dun sa butas. Okay, tapos ibubuhol ko din yung dulo. And I think kailangan dito, dahil manipis yung string, siguro kailangan 2 buhol to. Testingin natin. Pag nagtatali ako ng sapatos, ganyan din ginagawa ko, doble yung buhol, para sigurado siyang hindi huhulagpos. So kailangan lang to batakin ng todo.
Okay, mukhang nabata ko na siya. Tapos ito, ano, nakita nyo, no? Ayun yung ano, ayun yung nut. Ay, wait. Sa kabila pala, sorry. Ito yung nut, oh. Ito yung nut. Yan. So, pag binatak mo siya, ayun siya, oh. Sakto dun sa butas ko. Testingin natin, ha. Batakin ko ng malakas. Bigyan ko ng puwersa. Okay siya, no? Mukhang successful, no? Ngayon, again, kagaya ng sinabi ko kanina, ang ultimate test nito, kailangang mailagay ko ito sa isa kong gitara, maitono sa tamang pitch, at magamit ko ang sandali. At pag hindi nadurog tong buto na to, ibig sabihin, successful yung aking experiment. So, yun lang, no? Na-frustrate lang kasi ako dahil wala akong mabiling tie bead na matibay dito sa bansa natin, dito sa Pilipinas. Ang nabibili ito yung plastic. Na again, sinasabi ko sa inyo, nadudurog ito. So, minsan, 1 linggo pa lang nakakabit, durog na. Minsan, nasasayang na yung string. Dahil pinutol mo na at hindi mo na maikabit pa muli. So, definitely, mas matibay ito dahil ito ay buto ng baka. So, that's it for my simple experiment of the day, no? And once again, thank you for watching, and watch out dahil ano ko to. I will try to put this in one of my guitar one of these days pagka kailangan ko na magpalit ng string, and I will upload and show you the result. So thank you for watching.